Good morning. So, nandito tayo ngayon at magpapalit tayo ng fuel filter ng Winner X. Actually, dun sa nabasa ko, kailangan every 12,000 odo ay kailangan ng palitan yung fuel filter para iwas problema sa fuel injector. At ito nga yung ating binili sa Honda. Nakita ko sa inyo yung resibo na ginamit para may idea kayo kung magkano yung binili ko o magkano yung price ng fuel filter. Kasama na rito yung O-ring. So, dyan, makita nyo dyan. So, yung O-ring natin ay, by the way, ang fuel filter natin ay mayroon siyang tatak na 16707 kVB S51. So, yan ay tignan nyo kasi minsan, nagagamit ko minsan ay para lang sa scooter. Pero ito, yan yung kanyang model. Then, yung price niya ay 361 na tumataginting. Alright, so 361, nandyan yan. 361, then yung kanyang dust seal. Yun yung ating papalitan mismo ay nagkakahalaga ng 40 pesos. Yan, nakita nyo dyan, 40 pesos. Then, yung O-ring ay nagkakahalaga ng 140. So, ito ay binili ko sa Honda Triumph. Malapit dito sa SM Fairview. So, ito yung binili natin. Yan, ito yung dust seal. At ito na rin yung filter. Then, of course, yung kanyang O-ring na dalawa. By the way, dito sa loob po ng filter na ito ay meron din siyang O-ring dito sa loob. Mamaya i-check natin. Try buksan muna. At para makita natin. Gusto ko lang magbigay ng information about this. Yun, makikita nyo rito. Yan, may O-ring din siya. So, bubuksan natin. Ito yung ipapalit po natin. Okay, now, tignan po natin yung tignan natin tong motor. Actually, kanina binuksan ko na. At madali lang naman magbukas niyan. So, ito yung kanyang kinalabasan. At ang gamit ko rito pala ay regular. Mali pala yun. Dapat ay premium kasi 95 octane ang kailangan. So, magdadalawang taon na gamit ko ay regular. So, mali pala yun. Kaya nga hinintay ko muna na mag-blink yung kanyang fuel indicator. At ito, nung nagbi-blink na, marami pang laman. Kaya pag nag-blink ang inyong motor, Winner X, hindi ibig sabihin nun wala na kayong gasolina. Ang laki ng stock nya. Yan. So, tinanggal ko na kanina at ito yung ginawa ko rito. Ito lang, napakasimple lang ito. Kailangan tanggalin nyo to pataas o i-push pataas, tapos idiin nyo na pababa. Saka nyo dahan-dahan hugutin dito. Kasi dito sa loob nito ay mayroon siyang lock. Yan, so tatanggalin mo lang yan, idiin mo lang na ganoon, tapos idiin. Kailangan maidiin mo ito para mahugot mo. Ito naman, simple lang. Push mo lang ito pababa para umakat dito, then hilahin mo na. Alright, so ganun lang kasimple. Then, kung saan ang tatanggalin yan, normal na natanggalin. Ito siya. Ang tinakbo ko na ay mahigit 17,000.
ang aking Odo. So ito na yung filter niya. Look at that. So ito na yung filter. So babaklasin natin tong filter na ito, nasa ilalim. Yan. Then ito yung O-ring, papalitan din natin. Mag-ingat kayo dito kasi itong mismong naka-usli na ito dahil madaling maputol yan. Alright, so dadaling ko ito sa loob para doon natin ikabit. Alright, so nandito tayo. I will try na maging steady lang yung ating camera para makita nyo yung process. Okay. So ito yung ating plotter. Ito yung nag-indicate kung ilang bar na lang yung inyong gasolina. So ito siya. So tanggalin muna natin tong isa dahil papalitan na natin to. Yan. Tinanggal na natin. Check muna natin ano yung pagkakaiba nung sa bago at saka yung dati. Tandaan natin sa Honda mismo ko binili ito. Then sa may Triumph sa SM, malapit SM Fairview. So ito yung bago. Ito yung bago, then ito naman yung luma. Tignan natin pagkakaiba. Parang halos parehas lang. Mas malaki na talaga itong isa. Itong luma. Mas lumapad na. Mas nag-expand. So, tabi na lang natin itong luma. Natin dyan. Then, of course, yun nandito. Papalitan na rin natin yan. Tanggalin muna natin. Ay tignan nyo kung paano niya pagkalagay niya ay padapa. So padapa. Kailangan yung O-ring na ito ay padapa rin. Lagay natin dito. Ito mga luma. Then ito. Lagay natin to padapa. Okay. Ganyan. So, kakabit natin yan. Okay, tumutulo pa yung gasolina. Actually, hindi ko akalain na marami palang laman yung blink na yon. Okay, ganyan lang. So, yan. Itong isa, bago. Lagyan natin. Dito lang po sa ilalim. Yan. Yun, eksakto. Eksaktong-eksakto. Alright, sige. Palitan na natin to. At check muna natin kung paano nila inilagay. So, dito ay parang iniikot. Wait lang. Siguraduhin lang natin. So, para sa iniikot. Ito naman ay pag ganun. Yan. Check natin yung bago para meron tayong idea kung anong itsura nung ikutin na yan. Oops. So mayroon siyang lock.
Meron siyang lock dito. Dalawa na yan. So, kailangan natin iangat. Iangat natin yung lock. Then, paano iangat? Ito siya. Yun. There you go. Saka natin ikutin. Yun, oh. Yun. So, tanggal natin. O, gano'n lang. Iangat nyo lang ito. Kasi may dalawang pipigil. Then, dito sa loob ay may o-ring din. Tanggalin natin to. Parang okay pa naman. Pero dahil kasama naman na dito yung bagong maliit na o-ring, ay ito na ikabit natin. Ito walang problema kahit magkabaliktad. Wala naman siyang naka-indicate na itsura kung ano yung nasa loob. Kailangan natin i-press, maigi. Yan. Press lang. Kaya saka natin ilagay ngayon itong bago. So ganito siya. So kailangan lang dito ay okay. Balik lang natin. Kailangan lang siyang iangat ulit. Nandiyan siya.